Magandang araw mga kasiwawer. Si Presidente ay nasa Cagayan para mabigay ng mga ayuda doon sa mga naapektuhan ng bagyo na Pong. Kitang-kita niya na kahit na may sama pa ang panahon, si Presidente ay umiikot na sa mga naapektuhan ng nakaraang bagyo. Mr. President, huwag mo kasi masyadong galingan kasi nagagalit ang mga DDS. Habang si Presidente ay umiikot sa buong Pilipinas para magbigay ng tulong sa mga ating mga nasalantang mga kababayan, meron naman isang tao na paikot-ikot ng buong mundo, masyal, pero siya pa yung may lakas loob na magsabing hindi marunong ang presidenteng maging presidente. Sabi walang ginagawa, pero kitang-kita niyo man si presidente kahit araw-araw na binabatikos ng mga DDS. Sinisiraan, kung ano-anong mga sinasabi sa kanya, bangag, adik, tamad. Pero si Presidente, tahimik lang na nagtatrabaho kahit nga weekend. Ginagawa niya. Tapos sasabihin ni Vice Presidente, walang ginagawa ang presidente. Baliktad yata ang mga pinagsasabi ang Vice Presidente, puro panira. Imbes na makatulong sa mga kababayan natin, ay namamasyal siya. Kung sino pa yung walang ginagawa, siya yung mahilig nagsabi ng walang ginagawa ang presidente. Panoorin natin ang mga ginagawa ng presidente sa Cagayan. Saka nakita nyo kung anong pagkakaiba ng presidente at saka vice-presidente. Walang nakapalibot na na mga bodyguards. Si Vice-Presidente pumasok lang sa Senado, napalibutan ng kaderbang mga bodyguards. Really? OA si Presidente. Samantala, pumasok ka nga lang sa Senado Akala mo naman may susugod sa kanya at ang daming bodyguards na nakapalibot. Yung mga relief goods na ipapamigay ng ating presidente sa ating mga kababayan sa Cagayan. Kung napapansin nyo, dati kapag dumadating ang mga sakuna, nananawagan sila ng mga, naghahanap sila ng mga volunteers para mag-repack ng mga relief goods. Ngayon, hindi na nangyayari. What? Kasi ang presidente proactive. Bago man dumating ang sakuna, nakapak na yung mga relief goods at nakareposition na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi mechanized na yung paggagawa, automated na yung pagpapak nila ng mga relief goods. At hindi nila antayin na darating ang sakuna bago sila mag-repack. Malayo pa ang mga sakuna ay ginagawa niya yung mga goods na yan. Hindi gaya nung nangyari nung sa Yolanda. Kung matatandaan nyo, 1 week after nung nanalasa ang Yolanda, tsaka sila nakabigyan ng mga relief goods. Ngayon, kada rehiyon ay meron na naka-preposition na mga relief goods.
Kaya hindi na problema ang gobyerno kapag pagdating ng mga sakuna at ready na sila magbigay ng mga relief goods kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya nakita nyo yung pagiging proactive ng gobyerno sa mga sakunang ganito. Kaya yung mga bumabatikos doon sa presidente ngayon ay manigas sila dahil ang presidente nagtatrabaho para sa Pilipinas. Hindi lang naman po sa pro Marcos, kundi lahat ng mga Pilipinong apektado. Hindi walang pinipili ang gobyerno. Pero kung makapanira kayo sa presidente, akala nyo yung poon nyo na sinusuportahan ay siya lang ang naging tama. What? Kahit mali na yung ginagawa, yung mga poon nyo, walang ginagawa, sila pa rin yung sinusuportahan nyo. Imbes na suportahan nyo yung gumagawa ng tama, mas gusto nyo suportahan yung mga poon nyo na wala namang ginagawa para sa Pilipinas. Oh no! Namasyal sila sa iba't ibang bansa, pinapalakpakan nyo. Pero yung presidente na nagbibigay ng totoong serbisyo para sa bayan, inaatake nyo ng kung anong masasakit na salita. Kaya hindi maintindihan itong mga DDS na to kung makadiyos ba sila o sadyang kampon sila ng mga demonyo. Yan, tingnan nyo, namigay ng cash assistance sa mga apektadong farmers at saka mga fishermen sa Cagayan. Mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka tamaan ng bagyong Nando. Titiyakin po namin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay kung tawagan custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat hindi amin 'yan, sa inyo pa rin 'yan. Pero sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya, para po sa pagpaganda at pag-usbong ng ating ginagawa na ibinubuo ng bagong Pilipinas. Ayan, nakita nyo kung anong itinulong ng presidente, relief goods, health kits at sa mga cash assistance sa Cagayan. Kasi ito yung mga naapektuhan nung nakaraang bagyo. Si presidente, trabaho lang ng trabaho. Hindi niya pinapansin yung mga pangbabatikos nyo sa kanya. Na wala naman kayo nitutulong sa ating mga sambayanan kundi bumatikos. Kayong mga DDS, wala na kayong 32 million na sinasabi nyong suporta kay Sara. Ang isang ebidensya dyan ay yung nakaraan rally ng September 21. Hindi kayo makabuo ng 10,000 na mag-rally. Sumingit lang kayo doon sa mga legit na nagrarally kontra korupsyon. Gusto nyo patalsikin ng presidente at ipaupo nyo si Sarang walang alam sa pamumuno ng bansang Pilipinas, kundi umarte lang dyan, bumatikos sa administrasyon, wala naman siyang ginagawa. What? Sana kung magaling kang bumatikos sa gobyerno, dapat mas magaling ka sa kasalukuyang gobyerno. Wala naman. Masyal ka sa iba't ibang sulok ng mundo, iba't ibang bansa. Tapos babatikos ka lang, a-attend ka ng rally, a-attend ka ng press conference. Wala ka naman itinutulong
sa ating mga kababayan. Kaya yung mga nagmamahal sa Pilipinas, nagmamahal sa ating Pangulo at naniniwala sa ating Pangulo, suportahan natin siya at ibigay ang ating full support sa kanyang panunungkulan. Kasi kitang-kita naman natin na nagtatrabaho siya ng tama. Kahit nga weekend, nagtatrabaho siya. Parang hindi nagpapahinga ng ating Pangulo para maibigay lang yung mga dapat na ibigay na serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Sana suportahan nyo rin ang aming YouTube channel, like and share. Thank you. Good day.